Napapansin niyo ba na minsan may mga lalaki talaga minsan na, 'di ba, ayaw makipagtalik sa inyo, lalong-lalo na kung karelasyon mo. May mga mood din sila parang kayong mga babae na nafi-feel nila na ayaw nila makipagtalik ngayong araw na 'to sa mga acceptable na kadahilanan. Kaya ngayong araw na 'to, yung mga acceptable na kadahilanan na yan ay bibigyan natin ng dahilan kung bakit. Kaya ngayong araw na 'to, sasabihin natin paano mo nga ba tatimingan yung libog ng isang lalaki, lalong-lalo na sa isang relasyon. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor, isa po akong OFW dito sa bansang South Korea. At kung bago ka, sana nilike mo na tong video na to at sana nakapag-subscribe ka na sa channel ko at na-open mo na yung notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload kong videos every week because I'm uploading 3 to 4 videos a week. Napakarami po niyan. At yeah, sa kalagitnaan po ng video natin, maya-maya meron po tayong shoutout section. And kung gusto niyo po mapasama sa shoutout section na yan is isulat niyo lang yung mga gusto niyo pabate or anniversary, monthsary, birthday ng kahit sino man dyan, ay babatiin po natin yan bukas. So without no more further ado, let's go to our main topic. Paano nga ba timingan ang kalibugan ng isang lalaki sa isang relasyon? Number 1 is kapag hindi siya pagod. Yeah, makakaipon ng napakaraming lakas sa isang lalaki kapag nabigyan mo siya ng mahabang pahinga. Or baka mabigyan ka pa nga ng mahabang rounds niyan kapag meron siyang mahabang pahinga. He will be put in the mood for sexual desire kapag nakapagpahinga siya ng mahaba. And yes, you will notice that on him that he will be so active sa'yo kasi nga nakapagpahinga siya. He will be so clingy sa'yo kasi pagiging clingy niya will go to, alam niyo na, di ba? Alam saan papunta yan, di ba? Kasi nga nakapagpahinga siya. So, the most important thing that you have to give to that guy is the better rest. Kung gusto mo rin mapasaya yung alaga mo, ate, di ba? Kung gusto mo mapasaya yung alaga mo, so you have to give that guy ng mahabang pahinga na sakto na makapagpahinga man lang yung katawan niya para maibigay niya sa'yo kung ano man yung hinihiling mong aksyon. Up next is kapag meron siyang mga sensitive na bagay na nakita sa'yo. Example. Kaya, ito example lah. Kapag yumuyuko ka, syempre pag yumuyuko ka, makikita talaga yung ano mo, di ba? Makikita talaga yung dalawang bulubundukin mo. Syempre mataturn on yung partner mo, yung boyfriend or asawa mo, di ba? Yeah. That is the perfect time kapag nakita mo yung reaction niya. Mafe-feel mo yung reaction niya. He will do such thing or some gestures para ma-appreciate kung anong meron ka, kung ano yung nakita niya sa yung sensitibong bagay na yan, di ba? So, what will lead to that one? Kung saan man papunta yan, alam niyo na kung saan papunta yung bagay na yan kapag nakakita siya ng ganyang bagay. So, that is the perfect time na matatsyempohan mo talaga yung kanyang malibi. Kung sabi nga nila sa Kapampangan, malibi. Diba? Diyan mo talaga matsyempohan yan kasi makikita mo sa gestures niya at sa mga galawan niya kung paano kanya tratuhin. Pag may nakita siya mga sensitive things na ikaw lang dapat yung makakita. So, yeah, sensitibo yan. Siya nang bahala sa'yo after nyan. Up next is kung palagi kanyang kinakadal. Yeah. Panay yakap siya, panay halik niya sa'yo, panay lambing niya sa'yo, panay landing niya sa'yo. Lalong-lalo na pag dalawa lang kayong nasa loob ng bahay, panay landing niya. Kasi alam mo naman na siguro kung saan papunta yan. So, kumbaga nga sa pusa in-hit siya ngayon, yung lalaki niya, in-hit siya. Naghahanap ng kainitan niya ngayong araw na to. So, yeah. Kailangan mo talaga agapan yun sa isang lalaki. Hindi mo talaga mapapansin kasi una mo manonotice sa isang lalaki pag mahilig siya mag-cuddle sa'yo is may isip mo talaga first and foremost is na, napakalambing naman yun, napaka-sweet naman niya. Pero sa utak ng lalaki, boom, boom, boom na yan. Ganun na talaga yan. It is what it is. So, lalo na. Kasi, ito ang sinasabi ko. Sinabi ko nito si jowa ko kanina na, bakit yung cuddling? Kasi hindi naman lahat ng lalaki daw ganun eh. So, sabi ko sa kanya na
Yeah, nag-i-initiate lang ng physical contact yung lalaki. That's why nakikipag-cuddle siya. So, pag nakuha na niya initial contact at nakakuha ng magandang reaction sa'yo, sabi ko sa jowa ko, tingnan mo, pag nakakadal na ito, bababa na lang automatic yung pantalon mo. Di ba? Yun yung sabi ko sa kanya. So yeah, cuddling is too good of a sign kung nasa tamang kalibugan ba yung lalaki na yan or hindi. Pero bago natin sundan yung susunod topic is babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Kaya ito nga, binabati ko si Jenny Villar ng Saudi, kaya Madeline Zagado ng Misamis Oriental, kay Lelani Melendez ng Bacolod City, kaya Evangeline Gallosa na suking-suki natin all the way from Bulacan, kay Rain ng Philippines, kay Criselda Season Awaji ng Bahrain, kay Akiza Medina ng Bulacan, at kay Mila Gika ng Malaysia. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa aking mga videos dito sa YouTube. At yeah, kung gusto niyo rin mapasama sa shoutout section natin is sulat nyo lang po yung gusto nyo ipabati. Kung kayo man or kung sino man dyan, babatiin ko po yan as long as nakita nyo yung time ng pagpapashoutout nyo, kung anong oras, kung ilang araw na po na-upload tong video na to. So abang-abang na lang po kayo sa mga susunod na videos natin kasi nag-upload na po tayo ng videos na 3 or 4 na videos every week. So abangan nyo na lang po. Kung medyo na late kayo, do not worry, abangan nyo sa next 2 weeks or next 3 weeks. Kung napatagal kayo kasi mahigit 100 shoutouts na po yung nakikita ko ngayong araw to, kaya hindi ko po na-accommodate lahat. Kaya susunod po is next week na. So, let's go back to the video. Paano timingan ang lalaki? Especially ang libog niya kapag nasa relasyon kayo. Up next is yung kung panay yung hawak niya sa may medyo malapit na sensitive part mo. What do I mean by that? Kapag yung lalaki is, napansin mo na, di ba, especially kung karelasyon mo na yan, natural yan. Yung panay, hawak niya sa legs mo. Di ba? Kasi yung legs is malapit sa, alam niyo na kung saan. Yan. Yung panay akbay sa'yo, tapos may pamasa-masahe pa nakasama. Kasi yung akbay sa balikat is malapit sa, alam niyo na. Di ba? Yeah. Diyan mo makikita na medyo in-hit yung lalaki na yan. At gusto niya yung mangyari sa inyo ngayong araw na to. Diba? Yeah, it's your opportunity. Lalo-lalo na kung matagal na kayo magkarelasyon or kung mag-asawa na kayo. Opportunity na yan. Magandang senyalis na yan kapag ginaganyan ka ng isang lalaki. Kaya, depends on you kung ibibigay mo ngayon na or bukas na or next week na. Pero pag nakita mo yung sign na yan na hinahawakan niya yung medyo malalapit na sensitive part ng katawan mo is, ngayon natin alam mo na yung gagawin mo. And last but not the least is yung intuition mo, which is kapag pakiramdam mo ay may plano siyang gawin sa'yo. Kasi malalaman mo naman yan as time goes by on your relationship. May intindihan mo na yung mga gestures niya, yung mga galawan niya, kung paano nga ba siya gumalaw, kung ano nga ba yung nararamdaman niya, and makikita mo yung nararamdaman niya sa mga kilos niya kasi nga matagal na kayong magkasama sa isang bahay. Kasi matik na yun, di ba? Matik na talaga yun. Kaya yeah, kapag itatrust mo talaga yung intuition mo. Pag pakiramdam mo na, kasi makikita mo magkakaroon ka ng intuition based on his actions naman di ba? Makikita mo naman sa mga actions niya na, uy, parang may kakaibang ginagawa tong lalaki na to, baka may plano to yung mga ganung bagay, di ba? Yes, it's true. And you have to try the fire. Lalong-lalo na kung matagal naman na kayo sa isang relationship, why not, di ba? Why not test the fire? Hindi ka naman mapapahiya dyan kasi partner mo naman yan Especially, as I said, kung matagal na nga kayo, if you've spent a long time with each other. So yeah, pag nasagap ng intuition mo na gano'n na nga, may nararamdaman ka na. Yun na, game mo na yan. I-game mo na yan. Kung feel mo na rin gawin yan, ibigay mo na, baby. So yeah, maraming salamat po sa panunood at sana may natutunan kayo ngayong araw na to sa aking mga video. And also, kung bago kayo or matagal na kayo, like nyo pa rin to para tumaas pa yung algorithm natin sa YouTube at dumami pa yung views natin sa YouTube para kumalat pa yung videos natin sa maraming lugar. So, don't forget to like, share this video sa mga nangangailangan, and subscribe to this channel, and also open yung notification bell para maging updated kayo sa mga ina-upload kong videos every week. 3 to 4 videos, napakarami yan. And also, if you want to know my personal life sa South Korea, andito po yung aking Instagram channel.
Ayan, libreng-libre po yan. Personal life po, medyo out of YouTube yung mga pinopost kong mga personal stuff dito. Kaya kayo na po bahala mag-judge. Kaya maraming salamat po sa panonood at laging tatandaan. Mahal na mahal ko kayo at mag-usap tayo ulit sa susunod na araw.